Okay, tatlo. Alright, isisingit ko na po ang ating susunod na tanong. Isintabi sa Red Ladies. Base sa 10 utos, mga kaibigan, talaga po natin. Simple lang po ang tanong. Base sa 10 utos, nasasabi bang kasalanan ang pagsamba sa imahe? Sayang, walang katoliko dito, no? Nasasabi bang kasalanan ang pagsamba sa imahe? Kung kasalanan ito, bakit nakikita ito sa mga simbahan ng mga, ang nakasulat po, ng mga Kristiyano? Okay, simula po natin kay Brother Gary, papunta kay Brother Rashid. Ay, salamat, thank you. Yun pagsamba ng mga ibang Kristiyano sa mga simbahan ng larawan. Traditional yan eh. Hindi mawala. Panahon pa ng sa Espanya noon at ito na the century. Sinasamba na nila yan eh. Hindi tumawala sa daigdig nito. Kaya sinabi ko na, ang daigdig nito ay control ni Satanas. God is out of this world, wala pa. Jesus Christ, hindi pa pumarito. God allowed those, sige, magpagkasala-sala ko, sige. Kaya God allowed those people to worship idols. Hindi pigilan yan eh. Ibang simbahan yan, titignan mo simbahan yan. Idol dito, ano lang ang itsura yan. Sinasamba nila yan kayo. The king, sabi ko na, the kingdoms of this world, the government is controlled by Lucifer. Kaya malaman niyo ito. Kaya Lucifer ko, balik magtuturo, balik dito. Kaya Lucifer may control dito eh. Satanas wants to destroy, even Christ wants to destroy. Sige. Salamat po muli kapatid. Ang tanong dapat ba sa Kristiyano sumamba sa Diyos-Diyosan? Unang-una, may sinabi ang Panginoon sa Kristo sa 8:31 ng Juan Ang sabi niya, kung kayo'y magsisipalatili sa aking mga salita, tunay nga kayong mga alagad ko. Sino ang kinikilalang alagad ng Panginoon sa Kristo? Yung nananatili sa kanyang salita. Ngayon, sa 20:28 hanggang 29 ng Juan, sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ang sumagot ang Panginoon sa Kristo, dahil nakita mo ako ay sumampalataya ka, mapapalad ang hindi nakakita at gayon may sumasampalataya. Si Tomas, ang nakita na niya, hindi retrato, hindi rebulto, hindi larawan, personal ng Panginoon sa Kristo. Personal ng nahawakan, pero ang sinabihan ng Panginoon sa Kristo na mapalad, yung hindi nakakita at gayon may sumasampalataya. Kaya ang Kristiyano nakikilala ho sa pagsunod, hindi sa tawag lang. Si Brother Rashid, ganito po. Sa Islam po, malinaw yung definition ng ilah o Diyos. Pag sinabing Diyos, ma'bud, sinasamba. Pag hindi ka Diyos, hindi ka dapat sambahin. Pag hindi ka sinasamba, hindi ka Diyos. Pag Diyos ka, dapat kang sambahin. Pag sinasamba ka, Diyos ka. Isa lang ang Diyos, isa lang ang dapat sambahin. Ang sabi sa Quran, ang lahat ng nilalang ni Allah ay alipin. Kaya hindi mo dapat sambahin ang nilalang. Ang sasambahin mo, yung lumalang. Chapter 2, verse 24 po, at chapter 18, verse 110, yun po. Okay, several mga kaibigan ay wala ba panig na dapat kang sambahin ang mga imahe o rebulto. No? Lahat sila ay against doon. So, ibabalik ko po ang tanong. Base sa 10 utos, masasabi bang kasalanan ang pagsamba sa imahe? Kung kasalanan ito, bakit nakikita ito sa mga simbahan ng mga Kristiyano? According, by the way, in fairness po sa dalawang Kristiyano na ating nakausap, hindi sila kasama doon sa mga tumatangkilik ng mga rebulto. Pakinggan po natin mga kaibigan si Brother Cesar. Okay. Yan po ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ito yun. Yung dating reunion na akin pong kinasamahan, yung Katoliko nga, sabi doon, yan po yung mga imahen na nasa simbahan. Yung nabasa ko ang Biblia, sabi sa Pahayag 18:4,
magsialis kayo sa kanilang bayan ko upang hindi kayo madamay sa kanilang kasalanan. Nung nalaman ko yun, umalis ako. Kasi bawal nga eh. Kaya ako, born again ako na walang rebulto. Bakit po? Sinasabi sa Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu at dapat sambahin sa Espiritu katotohanan. Yan po ang utos ng Biblia. At ito pa, sabi ni Kristo manalangin. Ganito kayo manalangin, Ama namin, sumasalangit ka. Kaya wala sa dingding, nasa langit. Kaya tumitingala kami. Ganyan, hindi sa dingding. Kaya wala po sa amin yan. Ang Kristiyano kasi, mayroong paganismong Kristiyano. Ano yung pagan? Yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi po kami nun. Bakit kami? Sumasamba kami sa Diyos na hindi nakikita yung Espiritu na Diyos. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At Diyos noon ngayon at magpakailanman. Siya yun. Kaya wala po sa amin ang Diyos-Diyosan kapatid. Walang rebulto sa aming simbahan. Higit sa lahat, hindi po kami sumasamba sa rebulto. Tama yun. Ang dapat sambahin lang ay Diyos, hindi mga imahen. May sinabi sa Biblia si Apostol John. Sabi niya, 1 John 5:21, Dear children, keep yourselves from idols. Mga anak, lumayo kayo sa mga rebulto. 1 John 5:21. So, ang aral ng Panginoong Hesus ay umiwas tayo sa mga rebulto. Nakakalungkot lang nga, yung mga sa Katoliko kasi, yung mga rebulto sa simbahan. Nagsimula yan yung 380 panahon ng mga Constantino. Yung panahon ng mga apostol, wala pang rebulto no, hindi nila ginagamit. Yung naging emperor ng Roma, si Constantino, tineklara niya na maging state religion ng Kristyanismo. Kaya naghalo ang pagano at Kristyanismo, nilagyan nilang rebulto sa simbahan. Doon nagsimula yun. Pero ang tunay na Kristiyano sa Biblia, hindi po gumagamit. Tama yun, ang Diyos lang ang sinasamba, kaya nga si Kristo, sinabi ng Biblia ay sambahin sapagkat siya Diyos, anak ng Diyos. Pray. Pakintabi na lang sa ating mga, may nais lang akong liwanagin sa puntong ito, no? Hindi po natin kinukondem yung mga taong yon. Ang ating kinukondem ay yung maling practice. So yung maling ginagawa. Ano po? So mga kaibigan, mga Katoliko, huwag po ninyong isipin na pinagkakampi-kampihan namin kayo dito. Besides, nagkakaroon lang kami ng tinatawag na unity sa pagsagot kasi nga, ito yung aming nabasa sa pag-aaral o salita ng Diyos. So, hindi po namin kayo kinukondem. Yung practice po, kasi nga, even sa Old Testament, ito na sinabi ng Panginoon. Kung naririnig nyo siguro yung pangalang El Shaddai, ang ibig sabihin po nun ay Almighty God, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung naririnig nyo rin yung pangalang El Elyon, ang ibig sabihin nun, Most High God. So yung Diyos na ating sinasamba supposed to be ay siya na yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya pa yung Diyos na pinakamataas sa lahat. And yet, pinagpapalit ng iba, saan sabi nga ng Diyos sa Isaiah, yung Diyos niyong ipinapalit sa akin, may mata hindi makakita. O ikaw nga naman ng Diyos papalitan mo siya ng rebulto, kahoy man o bato, may mata hindi makakita. May paa hindi makalakad. Nakakita na ba kayo ng santo nagsasariling maglakad? Ha? May ilong hindi makaamoy. May bibig hindi makapagsalita. Kaya ikaw man ang Diyos, may insulto ka talaga. Kaya nga sabi niya, yung 10 Commandments, medyo tapusin niyo po ang pagbasa, yung ikalawang utos niya, huwag kang gagawa ng mga inanyuang larawan, hindi ho ito nagtatapos. Hindi po masamang maging sculpture ka. Ang masama doon, ang sabi, sukat na iyong paglilingkuran. Ayon. Kapag ang isang rebulto, pinaglingkuran mo na, pinabanguhan mo, binuhat mo, doon na nagagalit ang Panginoon. Okay? So, iwasan po natin yan. Iwasan po natin yan. And besides, sa aming mga Seventh-day Adventists, ang pagkakaroon ng Diyos-Diyosan ay hindi lang sa mga rebulto alone. Kundi alinmang mga bagay na mas pinangingibabaw mo sa iyong buhay, Diyos-Diyosan pa rin po sa amin yun. Halimbawa, mas inuuna mo yung negosyo kaysa sa Diyos, Diyos-Diyosan mo pa rin ang negosyo. So, hindi lang ito nakalakip o hindi lang ito nakaukol sa mga rebulto, kay bato man yan, kay kahoy. Masama po talaga yan kung Biblia ang tatanong. Okay,